Diyos dakila, Diyos ka sa amin, Ikaw ang aming tanging sandigan. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pag-ibig. Magliwanag ka, O Diyos, magliwanag ka sa bawat isa. Aming Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise you God. Lord, ikaw nga talaga ang pinakadakila sa lahat, no? You really are the greatest of all in all of the season, all of the time. Our God, yesterday, today, and forever. He is really a God, an omnipotent God, an omnipresent God, no? Siya lamang po, nag-iisa lamang, walang katulad, walang katapusan. So, sa pagpapatuloy po ng ating programa, gusto ko lamang pong ipakilala ang magbibigay po ng ating mensahe for tonight, kung saan kailangan po nating pakinggan at kunin ang ating mga portion, no? Ito po yung pinaka-heart of this program, of this event. Ito po yung pinaka-iintay po ng bawat isa. Ito po yung pinaka-baon natin. So, samahan niyo po ako na i-welcome po natin ang ating mensahero for tonight, no? Siya po it is a great opportunity to introduce to you our official pastor po for tonight. He is a servant of God and he's also the pastor and the music coordinator of Fellowship of the Nation Church in Jebel Ali, Al Barsha campus here in the UAE. Sa Dubai po siya, no? And also, he is a pastor of Heart Christian Ministries dyan po sa Pasay City sa Pilipinas. At siya rin po ang ating official pastor dito sa Emmy's Journey with Jesus Agency kay Popo. At hindi lamang po siya basta-basta pastor. He is also a musician. He is a friend of everybody. Siya po ay very, very cool. A man I personally admire dahil sa kanyang sense of humor. Because of his wisdom as well. Kind heart niya, ang caring spirit niya, and yung kanyang faith kay God. Friends, brothers, sisters, all the way from the Philippines to United Arab Emirates, let's all welcome our very own, our dearest, Pastor June Garcia. Much thank you sa inyong mga kapatid sa buhay ninyo kay Jesucristo. At ako'y nagagalak every week that we are here just to celebrate the goodness of God and how He had bestowed His love for all of us. At narito ka ngayon at narito ako ngayon dahil tayo ho ay katunayan ng Kanya pong katapatan at pag-ibig sa atin. Sa ating bawat isa, sa ating pamilya, sa ating mga kinaroroonan, sa atin pong mga trabaho or sa mga hanapbuhay, ang Diyos ang siyahong nagpapalakas sa atin upang tayo po ay magkaroon ng bagay na kung saan Kanya pong ipinangako sa atin sa pagkakataon ng bawat isa sa atin ay maglagak ng ating buhay upang siya po ay ating purihin. Kaya mga kapatid, ang panahon na ito ay atin pong italaga, no? Ang atin pong mga isipan, ganon din po ang atin pong mga puso, no? Ika nga, love the Lord your God with all your hearts and mind and all your strength. That is sum total o suma total ho natin yan, all our beings. So hindi po natin pwedeng mahalin ang Panginoon sa isip lamang. Hindi lang po natin pwedeng mahalin ang Diyos sa isang bahagi ng buhay, bagkos sa kabuuang buhay. You know that why we are here? Because God loves us first. And that's why we are able to love Him also, because He first loved us. And you know that this month is talking about love. That is the world views. But for all of us, since January up to December, we're gonna talk and we have to live about love. We have to live in love. No? Kaya hindi ho tayo naghihintay
ng mga celebration in a worldviews, saka pa tayo magsi-celebrate ng pag-ibig or pagmamahalan o pagpapatawaran o pag-uunawaan, because everyday's life in Christ Jesus is all about a lifestyle in the character of Jesus Christ. That's how it works, no? That's how it works for the children of the Lord. And I'm so happy and glad today and tonight, on evening or this day, and morning dyan na po sa Pilipinas, na tayo ho ay binayaan ng inspirasyon ng Santong Espiritu para tayo ho lahat ay magsitumibay sa ating pong pananampalataya, no? Alam ko po na tayong lahat ay naniniwala that we are in this very last days. At sa lahat po sa atin na nakakaunawa at nakikita na po ang mga atin pong nababasa at natutunghayan sa salita ng Diyos na unti-unti na hong nangyayari, tayo po'y magsisihanda sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus, no? And this very reason, I would like for us, no, bahagya ho tayo na mag-take up po ng verses or text mula po sa text ng pag-ibig, mga kapatid. And maybe somehow this coming week na po, the coming week, i-resume po natin ang atin pong series galing po sa John chapter 9, no? Because we have talked already the first 3 verses or 2 verses in chapter 9. But as of now, let us have a break of a moment and let's talk about the love, no? Let us talk about, because we are in the love month. And we're not just talking love today because we are in the love month, but we are just reminding ourselves by the guidance of the Holy Spirit for us to really recall what is the view of God or in the scripture about His love. So okay po ba tayo doon na pag-uusapan ho natin ang pag-ibig, no? Ang dami po, no? Ang dami pong ekspresyon ng bawat isa ng pag-ibig, no? Ika nga, may iba't ibang klase ng pag-ibig. Meron tayong tinatawag na erotic love, meron tayong tinatawag na philia love, and we have also a love that comes from God, and we have also a love for our friends and for our relatives. Pero bukod tangi po ang pag-ibig po ng Diyos Ama, which is the agape love, no? Yun po yung kaya tayo nabubuhay sa Espiritu, because of His agape love, a love without condition. No? Yun po yung dapat nating matamo, to cover up all those love, no? Talagang para po magawa ho natin, umunawa, magpatawad, at umintindi, at tumanggap sa mga hindi nakakatanggap-tanggap sa buhay. Kailangan ho natin gagawin yan dahil po, no? Yun po ay pag-ibig ng Diyos. Noon pa man, tayo ay hindi kaibig-ibig. Tayo ay hindi mga bayan. Ngunit tayo po ay tinawag ng Panginoon sa kanyang anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa dahil sa kanyang pag-ibig. As what we have heard in the Bible, in the scripture, that for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So that's how God loves us. Okay? Paano po umibig ang Panginoon? So loved the world. For God so loved the world. So ibig sabihin, there is an intent, a weight, or magnitude. Sabi nga po, yung so doon, so love, sobrang loved ni Lord ikaw at ako. Kaya purihin ang Panginoon sa inspirasyon ng kanyang pong mga salita na hindi tayo titigil sa laban sa buhay at paglalakbay kasama si Kristo, dahil ang laban ng buhay natin ay nakapalakip doon po sa lakas ng Panginoon para siya po ang makikibaka para sa atin. All we need to do is to rely on His love. And I would like for us to open our Bible to the book of Romans, no? Ano po muna tayo? Let's have a break, a pause of a moment from our series learning from the book of John chapter 9. So narito ho tayo ngayon in Romans chapter 5 verse 8. So I know for sure some of us ay kabisado itong verse na ito, and some of us also familiarizes, no, with this verse. But as of today, ay nais po ng Panginoon na i-recall tayo, and the Holy Spirit is about to remind us, mga kapatid, about
the love in the sight or in the view of the scripture. Ganito po ang pagkasabi. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. May the Lord bless upon the reading of the Holy Scripture. Let us all pray and ask guidance from the Holy Spirit. Holy God, our Father, thank you for your love that you bestowed more than 2,000 years ago, even in the past, in the time of the patriarchs, from Adam and Eve, Father God, all throughout generations. Thank you because you bestowed through Jesus Christ the love that you had in your heart, and now we've got this kind of salvation that we made assured and we are secured in your palm, Lord. Thank you, Father God, for bringing up into or inside your heart so that all of us will become more strong to have faith in you on what you're gonna do in us. It is all about for our welfare. Thank you for taking care of us. Thank you for your love that overwhelms us and even embraces us all through all the days of our lives, Father. Thank you so much for the guidance of the Holy Spirit. This we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. So praise God, no? Pag-uusapan po natin ngayon, no, ang mga kasabihan ng salita ng Panginoon. Ika nga, this is the counsel of God, no, from His Scripture, that we are not just doing speaking, we're not just speaking, but we have to do it loudly. So don't just speak it, but do it loudly. So parang ironic po yung atin pong pag-usapan ngayon na wag ka lang puro sabi, wag po puro salita, bagkos dapat overwhelm ito ng gawa. Okay? Don't just speak it out, but do it loudly. So marami pong pwede magsabi, no? Pwede tayong mag-claim, pwede tayong mag-declare, but it will not be seen in our lives. Maaaring pwedeng magsabi ang tao na ganito ako, ngunit hindi napapatunayan sa kanyang gawa. So, dito po, balikan ho natin yung bestowance, no? Yung how the Lord is really allowed people or the people in the world, no, na nabahaginan po or talagang tumanggap sa kanyang bugtong na anak, kung ano po yung pag-ibig na meron siya. Tama po? So atin pong tatalakayin itong isang verse with the supporting verses later on, at makikita po natin kung paano po, bakit po sinasabi ng Diyos at ihahatid sa atin ng Santong Espiritu sa atin ngayon na wag lang purong salita, bagkos dapat gawa. Ulitin ko po, don't just speak it, but do it loudly or louder. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po tayo purong mga salita lang, ngunit tayo yung tagagawa. Hindi lang tayo tagapakinig, tayo din po ay tagagawa. Okay po. Sabi po, sa salin po ng Tagalog, no, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay kapatid, itong verse na ito, it is really beyond what we could imagine. See, unang-una sa lahat, we don't deserve the death of Jesus Christ. Why? We are sinners. Parang ganito po yan. Tayo po na mga tao, this is typical human tendency. Kapag mabuti ang tao sa'yo, naging mabuti ka sa tao. Di po ba? Parang ano ho yan parang ano yung itinanim ng tao sa'yo, yun po yung ibubunga sa kanya sa pamamagitan mo. Kapag medyo malupit ang tao sa'yo, hindi ka magiging mabuti doon sa malupit sa'yo. Parang sowing and reaping style. So, kapag masungit yung tao sa'yo, malamang at sa malamang, yung hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo, maging masungit din siya. Parang sinusuklian niya kung ano yung ginagawa ng tao sa kanya. And in this very verse, mga kapatid, we don't really deserve the grace and the mercy of God because we are sinners. All we are sinners. We are fall short of the glory of God. Pero dito po kapatid, no, Jesus was the cause of everybody who believes to go to repentance. Jesus was the cause of
the reconciliation, pagpapanumbalik muli. Okay? And Jesus Christ is the exhibit of God Father's love. Sabi po ng 8, ngunit pinatunayan ng Diyos, no? Hindi po ang Diyos natin puro pangako sa lumang tipan. Hindi ho ang Diyos natin puro lamang siya puro lang niya sinugo ang mga propeta para ihayag at ihula ang pag-ibig niya. Okay? If we go back to the Old Testament from the major prophet, okay? Tulad nila Isaiah, Ezekiel, Daniel, no? Doon pa lang po, even in the patriarchs, even in the book of origin, sa aklat po ng Genesis, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, all throughout to the Psalms, Proverbs, nagpapatungkol po yun sa Messias. Messiah means he is the representation of the perfect God through His love. So pag-ibig, okay? Ang pagmamahal ng Diyos ay pinatunayan. So kapatid, ito pong salitang patunayan mo, okay? Ito pong salitang patunayan. Bakit po inire-remind sa atin ng Panginoon? Kasi for us, it is easy to say the word love. It is easy to say, I love you, you love me, we love all from the deepest of the bottom of our hearts. Alam niyo po yung the sacred statement. Okay? Sabi nga po, ang sagradong statement o salaysay na iyon ay hindi basta-basta yan. Yan po ay dapat binibigyan ng diin at kahalagahan at kahulugan. Hindi lang po yan bastang binabato-bato at hinagis-hagis yung salitang yan. Dapat patunayan. Kagaya po ng ating Diyos, He was not just speaking it out. He was not just allowing and letting those prophets to write it about Jesus as a representation of God's love. Pero pinatunayan niya. 2,000 na po mahigit ang nakalipas na taon. Pinatunayan ng Diyos. Kapatid, sa atin pong mga pagkakilanlan sa ating mga sarili ngayon, if we do claim that we are serving the most loving God, okay? If we do really claim that we serve the most compassionate God, and then who and what we are doing in this belief, what we are doing in His counsel, what are we doing in response to His scripture? Are we just reading it? Are we just memorizing it? Are we just receiving it from the ministers that are preaching the gospel about love? Or are we really doing the love? Ganun po yung katanungan ngayon, kapatid, dahil po, sabi nga ho, no, marami pong mabubulaklak na mga salita ng bawat isa. Ngunit iwan ko lang sa mga bulaklak na yon kung talaga po ay meron pong nangyayari sa mga sinasabi. Alam niyo po, kapatid, ang salita ay libre. Tama po? Ang salita ay talagang, yun po ay nakaka-inspired. Nakaka-inspired at lalo't higit sa lahat pag puro pangako, no? Pagka ang salita ginagamit sa pangangako, talagang aasa po yung pinapangakuan natin. Pero sa panahon po, kapatid, na hindi natin tinutupad ang pangako at di natin pinatutunayan ang pangako sa pamamagitan ng pag-ibig, doon po nagkakaroon ng problema, no? Ang pribilehiyo na magsalita na magandang mga salita o salaysay. Ang sabi po ng Panginoon, patunayan natin kung saan man tayo nakatatayo sa ating pananampalataya ngayon. Ito po ang problema, kapatid. Marami po ang nagsasabi na umiibig sila. Maraming nagsasabi na nagmamahal sila. Ang problema po, no, the principle is you cannot give if you don't have. If you have no right relationship, if you don't receive Jesus Christ as a representative, He's not just representative, but He is the love of God Himself. Kung wala tayong Kristo sa buhay, wala tayong Santong Espiritu sa buhay, kung wala tayong Diyos sa buhay, and then oramente, mga kapatid, automatically, we cannot give what is the characteristic of God.
We cannot even share it because we have no characteristic of Jesus Christ. We don't know how to love because we don't receive the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po at importante na magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon so that we'll be recharging from Him, and then He will give it to us, and then we can give it away to the one who needs it. Hindi po tayo makapagpapatunay ng pag-ibig kung mismo tayo sa ating mga sarili walang kapag-ipag-ibig. Tama po or tama? Hindi ho tayo pwedeng magbibigay kung wala tayo. Yan po yung prinsipyo. Ano pong mapapatunayan natin kung wala ho tayo? Kaya unang-una sa lahat, ang sabi ng Panginoon, for those who believe and receive Him, recognize Him, He gives them right to become His children. Ibig sabihin, lahat na nagsisampalataya sa Panginoon, pinagkalooban niya ng karapatan para tumanggap ng pag-ibig upang ang pag-ibig na ito ay siya naman pong ibabahagi sa nangangailangan ng pag-ibig. Sabi nga po ng iba, no? Love is blind. Yun po yung matunog. Love is blind. Kailan po naging blind ang love? Kasi kung blind po ang love, wala pong pag-ibig na dumating at namatay sa krus ng Kalbaryo at magkaroon tayo ng kaligtasan. Bagkos ang love ay nagbibigay ng pananaw. Nagbibigay ng pananaw na puno ng pag-asa at liwanag. So never been a love get blinded. Or never been love is blind. Bagkos love gives sight to the fullest of its own light because Jesus Christ is light. Sabi pa po nila, love is in the air. Hindi po substance ng air ang love. Bagkos mga kapatid, ang bawat hininga natin ay pag-ibig. Alam niyo po kung di tayo inibig ng Panginoon, saan tayo pupulutin? No? Hindi inside the air ang pag-ibig, kundi sa bawat hininga natin, sa bawat lakas natin, sa bawat wisdom natin, sa bawat karunungan, nandun ang pag-ibig ng Diyos, pinoprovide niya ito. Kaya mga kapatid, let us be reminded na kapag ka na-receive natin because we are being reconciled by the Holy Spirit, we're reconciled by the holy blood of Jesus Christ, by the crucifixion of His Son Jesus Christ on the cross of Calvary, we are being reconnected and regenerated, and we've got that love. Imagine kapatid yung love na ipinamana ng Diyos sa atin ay hindi po yan conditional love. Ang ipinamana niya sa atin ay kaya nating umibig ng mga hindi kaibig-ibig? Dapat. Kaya nating tumanggap na hindi katanggap-tanggap? Dapat. Kaya nating umibig ng kaibigan, ng kapitbahay, ng kahit nananakit sa atin? Ibigin natin because that's what Jesus Christ had bestowed to all of us in the past. Biruin mo po mga kapatid, while we are still sinners, He died for us. Yan po yung pag-ibig kapatid. Hindi po siya nangungondisyon, I will just die for you if you become good already. Hindi po niya sinabi na magpakabait mo na kayo para mamatay ako para sa inyo. Dahil hindi kayo karapat-dapat, kung mamatay ako sa inyo, o mamatay ako para sa inyo, sa inyong kapakanan, na hindi kayo magtitino. Alam niyo po kapatid, we have no ability, capacity, and capability to change our lives unless love will be received to each one of us. At ang tanong kapatid, tinanggap mo ba ang pag-ibig? Tinanggap mo ba ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon? Or are you just knowing it in your mind? Many nowadays Christians in intellect. I am Christians in intellect. Parang sinasabi, we are the group of Christians in intellect. Why? We know Bible, we know Christ died for us, but we don't really, or the group are not really practicing what this love is all about. Love expressing with chocolate, expression with flowers, expression with gifts and presents. But you know, those are external part, external expression. And it will expire, mga kapatid. Pagkatapos makain ng tsokolate, pagkatapos malanta ang bulaklak, pagkatapos yung present ay nakonsumo na, what's next? Alam niyo po yung pag-ibig, hindi yan basta na sinasabi lang. Ang pag-ibig hindi siya basta natatayuan mo. It takes grace for you to really do the love that is the right love, which is unconditional love. Magtataka ka kapatid, kapag ka ikay na umibig ng umibig, umunawa ng umunawa, at ikaw lang sa sarili mo, mapapagod ka.
Trust me, mapapagod ka. It will exhaust you. Love and love again. Understand again. Forgive and forgive again because you do it by your own. But when you receive Jesus Christ, if you have Holy Spirit in your heart, and He will enable you to love the unlovable, to accept the unacceptable, to learn more about those people who are not really, in your track, or in not really like a bet of you. Hindi po ikaw i-excuse sa mga tao kapag may pag-ibig ka. Hindi ka excuse sa tao na parang inaayawan mo dahil doon ka magle-learn kung ano yung application ng tunay na pag-ibig. Tingnan po natin, kung ang Diyos ay nangungondisyon sa kanyang pag-ibig, wala ho tayong kaligtasan. Thanks be to God. Because subalit, while we are still sinners, He died for us. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. And then, what is our reason right now not to forgive? And you know that the condition, and know that the scripture is telling us, for you to be forgiven, forgive. Sinabi ko na po yan sa ilang ating pag-aaral, sa mga pag-aaral natin kamakailan. If you are quick to ask forgiveness from the Lord, be quick also to forgive, because that is the statement in the Holy Bible. Forgive and you will be forgiven. Walang forgiveness if you don't know how to forgive. Why? Even Jesus Christ, even us, without first asking forgiveness, He forgive us. Because we don't know how to ask forgiveness because we're dead in spirit. We are still sinners. But He showed His, and He demonstrated His love to all of us. Kaya kapatid, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na ito. At ang buhay natin ay nilalagay niya sa magandang kalalagayan upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapaparam balang araw sa paghuhukom. Napakayaman po ng pag-ibig ng Panginoon. And in verse 9, in chapter 12 on the same book, ulitin ko po, in Romans chapter 12 verse 9, ito po ang karagdagan po na salaysay ng salita ng Diyos. Maging tunay ang inyong pagmamahalan nawa. Kanina po, in verse 8, chapter 5 na book of Romans, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Dito naman po, sa verse 9, chapter 12, in the same book, Romans, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama, at pakaibigin ang mabuti. Isa pa ito, mga kapatid. People or the world shouting about love, love, love. But it is not really visible. It is not being witnessed in their action. Because the love that comes from the Father, which is true love, is not yet in their hearts. But you and me that understand and receive that kind of love, and it is already in our hearts, we should have that kind of reality that we should shun evil. Ibig sabihin, kamumuhian po natin, kasuklaman po natin na masama, but we have to embrace goodness, good tidings. We have to embrace peace. We have to embrace everything that will make us united. Hindi po dapat nagkabahabahagi. Hindi po dapat nagsisisiraan. Dahil ang pag-ibig ay never slanders. Ang pag-ibig po ay hindi po nagchichismisan yung pag-ibig na yan. Bagkus nagbi-build up each other, nagpapalakasan, at kung anumang mahina ang bahagi sa buhay ng tao ay nagdadalanginan at sila po ay nagtutulungan. Yun po ang bunga ng pag-ibig. Iilan sa mga bunga ng pag-ibig at kagagawa ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagbi-build up. Hindi yan nagpapalugmok ng tao. Ang pag-ibig ay mayakap ng mga mabuting mga bagay. Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kung ganito lang po ang tao, mga kapatid, yung tipong ang advice at counsel ng salita ng Panginoon, look out for the interest of others. Don't just look at the interest of you, sa sarili mo lamang. Because out of it, we will become selfish. So dapat isipin po natin ang kapakanan ng iba. That's what Jesus Christ demonstrated on the cross of Calvary. While we are still sinners, He don't deserve to die on the cross on our behalf.
because He is our Lord. But He did it for us to understand that we should seek also first for the interest of others. Magkaiba yan kapatid ha. Sabi po ng Panginoon, look for the interest for others. Kailangan mong i-consider mo yung ano man yung ikabubuti ng iba, no? Hindi po lagi unahin natin ng ating mga sarili. Magkaiba po 'yun sa sinasabi nilang pag-interesan ang bawat isa. No. Interest, ibig sabihin yung kapakanan ng iba, for the welfare of the many, for the goodness of the many, kailangan gawin po 'yan. Hindi po yung pag-interesan. Magkaiba po 'yan. Ang pag-interesan po kasi panglalamang po 'yan, kapatid. Bawal po sa pag-ibig ang panglalamang. Hindi po ginawa ng Diyos 'yan. Kung ginawa ng Diyos 'yan, ewan ko lang kung saan tayo pupulutin sa nagdagatang apoy o ramente, mga kapatid. But because God the Father is thinking about our lives in the future, we are doomed to damnation and the hellfire, but He think of our interest. He let His own Son to experience death for you and for me. Kita po natin yan, kapatid, kaya mag-ibigan po tayo sa bawat isa. Ang sabi nga po sa unang Juan, 1 John chapter 3, verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ito na po yung sinabi ko in our introductory statement. Don't just speak it, do it loudly, mga kapatid. Dahil kung puro tayo salita, kapatid, puro tayo gawa, wala tayong pinagkakaiba sa mga pagano. It is easy to say, but it is so hard to do it without God, without Christ. At sa pagkakataon na ito, mga kapatid, wala tayong mapapatunayan kung wala tayong natatanggap mula sa Kanya. Sa lahat ng aking mga kapatid na narito, sa lahat ng mga narito ngayon na wala hong tamang relasyon sa ating Panginoon at hindi pa nila tinatanggap at hindi sila nagtitiwala sa kakayanan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ngayon po ang pagkakataon. I am inviting everyone, every soul that are hearing the very word of God. I'm not the one telling this to you with my own, but I am just reinforcing the very statement of the word of God from the verses that we have read a while ago. This is your moment to really experience on how we have to give it away what we have received in God. Sa lahat na nagsisimpalataya, nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan in the second life. Sa lahat ng nagsisimpalataya, nagkaroon ka na ng pag-ibig. Ito po yung hamon ko po sa inyo lahat. Sa lahat po sa atin, napatunayan po natin sa ating mga gawa. Patunayan po natin sa ating mga gawa. Huwag damihan ang salita, damihan natin ang gawa. That's what Jesus Christ had told us. Have to love each other, not just by words, but by action. Sa lahat naman po na hindi pa nagsitanggap sa pag-ibig ng Panginoon, inanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na pakinggan ang panawagan ng Panginoon. Ika nga, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ipinagkaloob sa bawat isa ang kanyang bugtong na anak upang sa lahat na magsisisampalataya at tumanggap ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, bakit po kailangan natin ang tagapagligtas? Dahil mismo sa ating mga kakayanan, wala ho tayong ganun para iligtas ang ating mga sarili. Kaya sa bawat isa sa inyo, sa inyong mga tahanan, sa inyong kinaroroonan ngayon, inviting everyone to receive Jesus Christ as your Lord, personal Lord and Savior. Nais nyo ba na makaranas at makatanggap ng karapatan bilang maging anak ng Diyos? Babalikan po natin ang Juan 1:12. Bago pa man po ang Juan 1:12, nakita ho natin na even the very nation, the chosen people of God, they don't receive and recognize Jesus Christ. Even Jesus Christ went down to His own
His creation, which is the world, particularly Israel, he was not even recognized. Yun po yung sinabi ng verse 10 and 11. Sabi po sa verse 12, yet, bagkos sa lahat na nagsitanggap at nananampalataya sa kanyang anak, ay pinagkalooban niya ng karapatan upang magiging anak. Mga kapatid, ang may rights at karapatan lamang ay ang anak. At ang mga anak ay nakakatanggap ng tunay na pag-ibig. At ang mga nakakatanggap, ang siya lamang ang makapagbabahagi at makapagpapatunay. At siyang nagpapatunay ay kinalulugdan ng Panginoon. Pagdakay, sabihin ng Panginoon sa paghuhukom, sa pagbabalik niya, my good and faithful servant, well done, welcome to my banquet. You've done great things through the Holy Spirit. I-welcome tayo at patutuloyan tayo sa kalangitan dahil tinanggap po natin ang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, ang siya pong nag-rescue sa atin sa kapahamakan sa nagdagat-dagatang apoy. Sa inyo pong mga kinaroroonan ngayon, I'm inviting everyone to follow me in this prayer. Panginoong Diyos Ama, kami po ay naninikluhod, nagpapakumbaba, kinikilala ang inyong kadakilaan. Kinikilala na ang bawat isa sa amin ay walang magagawa liban sa tulong mo. Narinig po namin ang inyo pong mga salita. Ang sabi niyo po, pinatunayan mo ang inyong pag-ibig na habang kami ay makasalanan pa, namatay ang inyong anak na si Jesucristo upang kami hango sa putik ng kasalanan na magdadala sa amin sa nagdagat-dagatang apoy. Kami po, Panginoon, lumalapit sa inyo pong trono ng inyong habag, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagsasalangsang at pagkakasala. Namumuhay ho kami laban sa inyo pong alituntunin. Namumuhay ho kami nang hindi kayaya sa inyo. Kaya ngayon, Panginoon, salamat sa inyong salita na pumukaw sa amin. Tinatanggap po namin kayo at papapasukin sa aming mga puso at pag-ahariin bilang Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ang magiging Diyos ng aming buhay habang kami ay nabubuhay hanggang sa muling pagbabalik ng bugtong yung anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon. You have that arms that open wide to receive all of us. Salamat, Panginoon, sa karapatan na ibinigay niyo po sa amin bilang inyong magiging anak. At may karapatan kami na magsitanggap ng kabuuan ng pag-ibig at tulungan kami ng Santong Espiritu para ito'y patunayan sa pamamagitan ng aming mga gawa. Salamat, Ama, sa pagtanggap mo sa amin, sa inyo pong puso, sa inyo pong pamilya, sa iyong kaharian. Thank you for taking care of our souls. Thank you for reassuring it. Thank you for securing it that will not be perished, but we will be having eternal life. We will not be put into damnation, but we will be having eternal life with our King of Kings and the Lord of Lords. Salamat, Ama. At kami ay naging bahagi ng inyong pong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you to all of those who are receiving the rights or the right to become children of the Lord. Amang dakila,
Ako bilang inyong lingkod, Panginoon, nagpapasalamat for how many individual that are in here, witnessing your word, na patuloy niyo po silang hinimok, and you have impressed to them, Father, that there is hope in you, in your love. Sa lahat na nagsisitanggap at naniniwala sa dakilang pangalan ni Jesus, na pinagkalooban mo ngayon ng karapatan, at meron po silang pag-ibig ngayon. At ang tunay na pag-ibig, Panginoon, ang siyang magbibigay ng kahulugan ng kanilang buhay. Samahan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanilang spiritual na aspeto. At lahat po, even the financial, even the relational, lahat po, Panginoon, ang bahagi ng kanilang buhay upang magiging kahulugan ang paglalakbay nila kasama ni Jesucristo. At kasama po namin bilang magkakapatid sa Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkaloob ang kagalakan na ito at selebrasyon sa pagkakataon na to na marami pong nagsitanggap sa inyo pong dakilang pangalan. Sa inyo ko po pinagkatiwala ang lakbayin nila kay Jesucristo sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. Lord, palakasin niyo po sila. Palakasin niyo po sila. At ang pagpapala ay sumakanila araw at gabi. At ang inyong presensya lumukob sa kanila. Inyong kapangyarihan ng kagalakan, kapayapaan at katatagan ay sumakanila. Lord, bless all of us. And this we pray in the sweetest name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor. Tunay nga na napakalawak ng usaping pag-ibig. Pero pag nakita natin lang at makilala ang ating Panginoong Diyos, yun lamang ay kasagutan na. Talagang napakalaking kasagutan na siya talaga ang bumubuo ng pag-ibig. Siya talaga yun. Wala na tayong ibibigay pang diskusyonan doon. Maraming salamat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga portion, takeaway portion natin at kung ano po yung ating natutunan, ano po yung na-realize natin, ano po yung naisip natin, ano po yung pumasok sa isip natin nung diniscuss po natin ang usaping pag-ibig na ito. Kung ano mang klaseng pag-ibig ang inyong na-experience, ano mang klaseng pag-ibig ang sumubok sa inyong pagkatao, sumubok sa inyong pananampalataya, anong klase ng pag-ibig ang tinesting ang iyong pagkatao, ang iyong pagiging Kristiyano. So, pwede na po tayong magbukas ng ating mga mic sa mga gusto pong mag-share na at magbahagi ng kanilang testimony, kanilang takeaway portion, kayo po ay welcome. Ganon din po yung mga nandyan sa baba, andito sa taas, unahin ko po. Mag-open mic na lang po kayo kung ayaw nyo pong tawagin ko pa kayo ng isa-isa dyan. Ayan, press 1 daw si Sis Rosie. Unahin natin dito ang nasa ibabaw. Sis Charity, Sis Lala, Sis Irene, Shane. Bukas na po kayo ng mic kung ano man po ang gusto ninyong i-take away ngayon. Diskusyon ng pag-ibig. Paki-up daw po si Ayan, si Rosie. Okay, sino po magsimulang mag-take away? Ako na po. Okay lang po. Sige po, sige po. So, sa iyo. good evening po. Yung pag-ibig po na binigay ni Lord, siya po yung nag-save sa akin nung panahong nasa lowest times ako na hindi ko alam kung sino yung tatakbuhan ko. Yun yung masabi kong dakilang pag-ibig ng Panginoon na in that moment ng life ko na hindi masasagot or mabibigay ng tao yung kapayapaan at kasagutang binibigay ng Panginoon. Kasi yung love na yon, kapag nahanap mo kay Lord, hindi mo nahahanapin pa sa iba. I mean, may contentment ka na sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi lalo na nitong February 14, makikita naman natin, they're celebrating a Valentine's, sabi nila pag-ibig. But hindi lang in February 14 kundi every day. And makikita mo yun dun sa John 3:16, for God so loved the world na God, that Father give His Son for us
yun talaga yung pinakadakilang pag-ibig and yung pag-ibig po ng Panginoon. Sabi ko nga, yun yung nagligtas sa moment ng buhay ko, yung mga panahong nanghihina ako, hindi ko po alam kung tama pa ba yung ginagawa ko, hindi ko po alam kung yung desisyon ko, naka-alignment pa ba sa will ng Lord. At yung moment po na yun na kaaway ko yung mga tao, pero minahal pa rin ako ng Panginoon despite ng lahat ng pinagdaanan ko. Kaya po naniniwala ako na yung love ng Panginoon, siya rin po yung mag-heal sa lahat ng pain na nararanasan natin sa buhay. Kaya thankful for every day, for the love of God, for amazing love of God, for me, for us. At yun yung dapat natin ipagpasalamat sa araw-araw, na yung pag-ibig ni Lord walang katumbas yan, walang kapantay. Kapag minahal ka niya, makasalanan ka man, tuwid ka man, mahal ka niya. Kasi anak ka niya. At yung pagmamahal na yun talaga yung magliligtas sa'yo sa anumang hinaharap mo sa mundo. Kaya po, ayun, thank you Lord for your amazing love, for loving me despite that I am sinner, but you love me kung sino man ako ngayon. Walang panghuhusga, minahal mo ako. Kaya yun, mahalin po natin si Lord, tanggapin po natin si Lord kasi siya po talaga yung unang nagmahal sa atin nang walang katumbas, walang kapantay. And yun lang po, Mamu. Have a blessed night, everyone. Sorry late.